As usual, sabihin ko pa rin, ang init. Ang init. Nag-refill ako ng tubig sa swimming pool kasi bumaba yung level. Kaya i-refill ko muna siya ngayon. Siguro nasa mga 15 minutes ang pag-refill ko sa kanya. Hindi na masyadong mababa. Saka ngayon, naglagay rin ako ng tubig ng 4 na container dito. Kasi dadalhin daw to sa baba. Kailangan nila to ng i-refill din sa mga tubig ng battery kasi ang battery na doon ang baba din ang level ng tubig. Kaya ngayon ilagyan ko to dito. Ayan, ito siya yung ano na to, sa mga 1,000 liter to siya. Ayan, pag napuno yan siya. Grabing init sa amin ngayon. Pag summer talaga dito. Uy, hala, puno na. Ay, nako. Puti na lang, di umapaw masyado. Umapaw pero hindi naman masyado. Okay lang yung apaw. Ilang litro to? 20 something liters yata to. Ayan. Tapos kagabi, grabe yung kapag nga sa tiyan na lagi kong na-encounter yan nung nandito ako. Pero sa Pilipinas yan, hindi naman ako naka-encounter ng gano'n na kabag to the max talaga. Hindi ko natandaan doon na nagkakabag ako doon na matinding kabag talaga. Yung bang pag nagkaroon ka ng gano'n na nagkaroon ako ng gano'n na gusto kong ilabas pamamagitan ng sa pagbuga ng hangin, alam nyo na yon. Pero hindi siya wala siyang mailabas. Hindi ko alam kung dito tayo kasi mainit. Hindi ko alam kung anong mayroon ako nito na pina-check up ko na to noon. Iniresitahan ako ng mga gamot na mga ganyan na pang anti-kabag. Iniinom ko naman din. Pero andyan pa din, lalo pag winter, mas madalas akong atake ng ganun. Pero ngayon napansin ko noong dumaan na winter, ano ba yan? Alikabok. Nung dumaan na winter, may alikabok kasi doon, no? Dumaan yatang kotse sa baba. Mayroon nga. Doon tayo magkwentuhan. Tapos yung tigwitan sa taas. Puno na yung 4 na container na yan. Ito yung i-message ko na lang yung kasama ko niya na pwede nila pick upin yan bukas dyan. Umaga kasi nga daw dadalhin niya na bukas. So dito tayo. Yun yung sa ano pala, no? Nawala ako sa kwentuhan natin kanina tungkol sa kabag nga. Yung nangyari sa akin yan ay pag mag-umpisa yan parang akong may kunting sinok, tapos maramdaman ko na lang na umpisa na yun, parang yung tiyan ko parang sumisikip dito, parang hanggang dito, tapos pag ko upo tayo dito, pagka siya, umpisa na yan. Tapos kagabi naramdaman ko na lang talaga na ang init pa, hindi ako nagdamit na pangtulog.
sabi ko, nung naramdaman ko mga alauna pasado, sabi ko, akala ko normal lang na nakabag, sakit yung tiyan ko. Pag ganyan ko po, parang hinog na langka yung tiyan ko. Sabi ko, nako, may kabag ako. Tapos sabi ni Miray, inom ka ng gamot. Di pa ko inom kaagad. Tapos pinakiramdaman ko, parang yung kabag ko, parang ayun na. Ang problema sa kabag ko, naramdaman ko ay parang itong dito ko at saka yung likod ko, parang nagpang-abot, parang dumidikit sila. Tapos ininuman ko ng gamot, ang tagal pa ng effect. Parang yung gamot, hindi ko malunok. Pakiramdam ko lang pero nalunok ko naman. Hindi ko malunok yung gamot. Hanggang dito na lang. Pero naramdaman ko talaga unti-unti siyang pumapasok dito. Sabi ko, sana may effect agad. Kasi nung nagkaroon ako ng ganun din, yung gamot na ininom ko, ang bilis ng effect. Pero kagabi ang tagal. Tatayo ako, maglalakad, lalabas ako sa kwarto, tapos babalik ulit ako, hihiga. Paghihiga ko, para pakiramdam ko, lalong lalala. Kung iba talaga to Tapos, ang ginawa ko nung nakaraan kasi, tumaob ako na parang nakaganon ba, nakabaluktot ako na nakataob. Basta nakataob ako sa kama. Yun kagabi hindi Di naman siya matinding kasi minsan mayroon akong matinding kabag talaga maranasan ko. Nako, ang hirap talaga. Tapos inano ko camera dito sa may bandang baba ng baywang ko. Sa likod, bandang sa likod. Pinano ko kasi, para pakiramdam parang luluwag, pero hindi pa din Hindi talaga lumuwag ang pakiramdam ko. Tapos gusto ko mga UT-UT. Pero hindi talaga lumabas Punta ako ng CR o upo ako doon sa baka sakali. Wala pa ring effect. Kung ano kaya tong lintik na talaga tong na to. Ang hirap. Dati kasi pagbintangan ko pag kumakain ako ng mga salad, yung mga green ba na green na mga dahon sa gabi, yun ang pinagbintangan ko. Kasi madalas ko dating ganyan. Sabi ko, bintangan ko salad. Pero hindi ngayon nga di na ako kumakain pag gabi. Kung hindi pa din siguro mga halos 2 oras yung bago na wala. Nakatulog rin naman ako, pero bago ako nakatulog, nakaupo ako sa sopa, gumaganyan na ako, tapos sumiga ako sa sopa. Parang hindi ko talaga maramdaman hindi ko talaga mapakali kung ano talagang pwede kong iposisyon sa sarili ko, kung ano kaya itong meron talaga nito. Tapos sabi ni Mira, inom na ako ng mainit na tubig. Ganun pa rin to kasi naranasan ko dati na uminom ng tubig, wala pa rin. Ganun pa rin siya. Sabi ko, di muna. Kasi ako yung tao na pagka nakaramdam ako may naramdaman ako na hindi ako kaagad-agad uminom ng gamot. Kasi ayaw ko yung sasalubungin ko yun, tapos bigla na lang boom. Yung mga ganun ba na minsan sa inom ka ng gamot pero mayroon palang mga ibang bagay na yan ang ko Hindi talaga ako basta-basta inom ng gamot. Kahit pa dati pag nagkatangkaso ako ng mga lagnat yan, hindi talaga palipasin ko muna mga isang araw, mga ganun, o di naman yung 3 araw bago inom ng gamot. Palipasin ko muna basta mahaba-haba muna. Pakiramdaman ko muna talaga. So ayun, kagabi grabe, sabi ko, itong kabag na to talaga. Biro mo dito sa likod ko, pag ayaw ko rin yung ihiliutin siya na yung lakasan, kasi parang buong likod ko parang kinukuryente. Gumagapang lalo yung sakit, at saka hindi siya gusto ko lang dandahan siya, idiin siya dito hanggang dito sa may giliran banda, yung gandang dito sa mga basta si mga parang mga muscle, yun ang gusto kong magalaw siya, madiin ba ng konti. Kaya ang hirap atakin gabi, madalas sa gabi talaga ako niyan. Di ko naramdaman yan, di ko naranasan na araw ako nagkaroon ng ganyang kabag sa gabi. Sa gabi ako inatake ng ganyan. Kung lupit nito talaga sa gabi, kung kailangan mo magpahinga, kailangan mo matulog ng hindi ka makatulog. Ilang oras lang ang tulog. Mga siguro naramdaman ko yun na parang kumalma siya mga alas 2 pasado. Tapos alas 2, alas 3, alas 5:30, kailangan ng gising na ako niyan ng umaga. Wala masyadong tulog dahil dun sa kabag na yun. Kaya mayroon akong
Mayroon akong ano niyan, yung mga gamot na ano diyan. Actually, gamot talaga para sa kabag talaga. Wala eh. Ano lang yan. Kasi meron din itong mga kasama ko na nakaranas sila ng ganun. Sinira lang nila yung mga ano na yan. Na gamot na pwede mabili na wala siyang resita sa doktor. So bumili ako mga doon sa pharmacy dito. Hindi siya covered ng ano. Kasi karamihan ito pag ano kasi covered ng sa insurance sa SSS. Hindi siya covered ng sa SSS. Nasa mga ano mga city euro, kulang-kulang 8 euro ang isa yata. Hindi ko sure. Basta medyo mahal. Pag maganda kasi pag covered kasi pag resita kasi ng doktor, yun lang maganda kasi mura. Pag bibilhin mo yan sa galing sa doktor yung mga resita, nakakamura ka kasi hindi talaga yung babayaran mong buo yung gamot. Kaya yung binili ko yan lang yan para nga daw sa ano yan kasi yung kasama ko isa dito babae ganun din daw siya naramdaman niya. Effective daw. Nung una kong inom, effective nga. Sabi ko maganda. Pero kagabi, hindi ko siya na ano, hindi siya binigwasan ng husto ng gamot. Bala ko nga buminom ng uulit ng gamot na yun. Sabi ko, pakiramdaman ko muna. Minsan nakaupo ako sa kama nakaganito yung purma ko para ipitin ang tiyan ko. Ganyan ko. Para nga may lalabas na ano, para lalabas man lang yung super typhoon. Wala pa din. Tapos yung tataob ako sa ano, tataob ako. Ganun pa rin pag titihaya lalong masakit pag nakatihaya. O kaya tagilid, mas okay tagilid pero pag tihaya ang sakit talaga. Parang yung dito ko, di naman siya matigas yung dito sa sikmura. Di siya matigas. Ang naramdaman ko lang ay parang puno. Pero hindi siya mailabas. Sabi ko, dati kasi madalas kong naramdaman yan halos gabi-gabi dati. Sa isang linggo, 3 beses ako atakihin ng ganun. May malala pa. Tapos parang, ang ano ko yan gumaganon ako. Parang sinisunok ako na wala namang ano, hangin yata. Tapos dighay. Ako ng dighay. Yung ano sa akin, yung sinok at saka dighay. Mas marami yung dighay. Parang ganun. Di ko alam kung naglulunok ba ako ng pagkadighay ko, naglulunok ba ako ng hangin o nagbuga ako ng hangin. Ay nako sa ano sa isip ko, grabe. Ano yan, maligo? Bruno maligo. Sinainitin. Yuno maligo, maligo ang Yuno, maligo. Sige. Maligo ka? Ha? Naligo kayo, no? Yun na. Medyo, naligo. Naligo. Pumunta dito kaagad. Ito naman. Ito pa tong aso na ito. Ngayon lang yan. Hinarang niya. Ngayon lang yan. Yun o. Ligo ka daw. Ligo. Dumapa. Ligo na, ligo. Kamu ba niya? Yun na. Sini kalor. Dapat maligo ka mamaya bago matulog. Di matuyo. Minga, libantate. Minga ba mo no? Ba mo? Ano ba yun? Ang tali mo. Siya lang ngat-ngat yan. Ba mo no? Binga. Bing. Ba mo ba niya, Bing? Libantate, Binga. Ayaw. Bruno. Baba. Ay. Vamos, Binga. Good boy. Binga. Kagat nga yan. Diyan yan, yung kaming nalawa dyan, ng swimming pool na, naglinis ako dyan na, rin siya. Nakadapa dyan na, liparan yung mga, lapinig. Libantate, Binga, ba mo? Bruno, aban niya, Binga, ba mo? Binga, ba mo? Binga. Ba mo? Sige, ba mo no? Ba mo ba niya? Ay, nako. Hindi ko pala mapatin, ha? Hindi ka ba mo no? Ayaw. Binga. Ayaw rin yung mapabuhat yan. Ba mo? Binga, ba mo no? Sila marunong may tali.
Hindi sa niya sa ayaw maligo. Ayaw sumama. So, ayun yung istorya tungkol sa kabag. Wala na magawa, no? Na-vlog ko na lang yung kabag. Hindi, ang ano ko lang nun is para ba malay natin may nakapanood din tong video na to na naramdaman din nila, makapagbigay din sa akin ng makapagbigay din sa akin ng komentaryo. O i-comment nyo naman kung mayroon nakakita nitong napanood nitong vlog na to. Sana makakuha rin ako ng idea, maikomentaryo nyo sa aking comment section sa baba kung bakit ako matagal na to, at saka madalas-dalas naman talaga akong atakihin ng ganun. Tapon ko lang to. So yun yung hindi ko nga napacheck up ko naman to dati. Kung sa vertigo, na okay naman yung vertigo ko, wala naman akong problema na sa aking vertigo. Ito lang yung talagang kabag na lang napaiwan sa akin na hindi ko nga talaga naaasahan niya na anong nangyari. Ano sa akin na ang sakit nga. Kabilaan yan. Parang pinipres na gano'n. Dito at saka sa likod. Parang napang-abot silang pakiramdam ko. Silipin ko muna yung manok dito. Nagkasakit din dito. Ginagamot ko to. Sana gumaling. Kawawa to eh. Hoy! Felipe! Hindi ko nakakain. Ayan siya oh. Ayan ang suko ka. Namaga itong kabilang mata nito. Ayan siya oh. Namaga yan. Hindi makakita. Alagaan nga eh. Hindi siya nang kakain, kawawa. Balikan ko rin yan sa ginagamot ko yan. Ito yung mga gamot ko, betadine at saka ito yung sa mga sugat. Betadine ko. Sana nga makakita. Kawawa eh. Hoy. Sana umuki na siya. Tapos dito yung sisiw. Alam nyo ilan yung piraso yung sisiw na lumabas nung pagdating namin dito galing Pilipinas. 6 yan. Lumabas yan siguro ng mga 1 linggo kami nandito. Lumabas sila. Ayan o, malalaki na. Yan ang ilap. Yun sila o. Malalaki na. Ang gandang rasa. Sana okay yan. Oh, Felipe. Okay naman siya. Gamitin ko pa rin yan bukas. Kailangan ko gamitin na araw-araw. Sana makarecover yan siya. Pag hindi, wala akong magawa dyan. Sayang. Ginasusan pa naman ang boss ko yan. Para yan ang kinakata nila pagdating ng December dito. Yun, December. Pang nila, family reunion sila dito. Nagsama-sama. As in, family reunion. Kasi sila kumakain dito pagka ganyang yung sasalubong sa New Year ba. Yan, kate sila ng ganun. Yun yung oras na ba? Ang alas 8. Hindi ko alam kung bukas si Lirio dito na naman dadaan. Ganun to. Ito tumitigil. Linis ng tubig ah. Ayan. Linis no. Sarap maligo.
Okay. Next vlog lang. Bye bye na.